Maayong hapon kanatong tanan. Congratulations sa atong mga napili nga bag-ong mga lagad. Kini sila nangalagad kaniadto apan bag-o na ni sila karon kay lain na pod nga term. Congratulations kang Congressman Ahong Chan, kang Mayor Cindy, kang Vice Mayor Sitoy, og sa mga konsehalis. Dinala na ako mention kay wako kadumdum sa tanangan ang naong kailak ko. Sige, congratulations kanyong tanan kay una, ilan na to nga kining tanan gasagikan sa Dios. Kay panagsara na mahitabo nga ang tanan nga sakop mo daog. Kay sa bugnong lugay nun or pinili ay kasagaran naagi magsagol. Pero sa kini nga grupo, Team Libre, Team Ahong, Team Kaabag, kaduha na mo no. Praise the Lord. So ang katawhan nga maoy ang katawhan may supreme panahon sa election, the sovereignty belongs to the people. Unya ang katawhan mipili kaninyo. Nganong mipili man sila kaninyo, naaman sila siguro'y nakita nga inyong nindot nga performance. So, nindot kay ang gipangita sa katawhan kanang dunay na po'y maag na abay-agi o doon na ba'y kita no legacy sa inyong nangagi nga tulo ka tuig. Nakita nila ang inyong kaayo, ang inyong kadasig sa pag-response sa gikinahanglan sa katawhan, busa gipili kamo pag-usab kay aron nga moapadayon sa inyong damgo sa pagpangalagad sa Lapu-Lapu City. Kunya si kanhi mayor nahimong congressman, dako-dako na ang iyang responsibilidad. Ang kanhi congressman, kanhi tourism officer na to nahimo karon nga city mayor. Dako gihapon kay lapad-lapad man po ning Lapu-Lapu. So ang atong gikinahanglan mao ang prayers alang kanila. Inabagan kang ni Vice Sitoy og sa mga konsehales og sa tanan nga mga nagtrabaho diha, ang kalampuan dili mahimong imposible. Imposible dili, kundili mahimong always possible tungod kay aduna ang atong mga igsoon atong gihatagan og panahon nga makabalik ug makapadayon sila mga programa. Mabalik ta sa pagtan-aw karong adlaw nga ang Mayo 13 mao karon ang unang pagpakita sa mahal nga Birhen sa Fatima. Dito sa bukid sa Cuba de Area, ang tulo ka mga bata, si Lucia, si Francisco o si Jacinta, gipakitaan sa mahal nga Birhen Maria. Unya, sa pagpakita sa mahal nga Birhen Maria ning tulo ka mga shepherds, tulo ka mga shepherd children. O sa iyang mensahe, mingon siya sa mga bata, pag-ampo kamo sa Santos nga Rosario every day. So mga igsuon, ang message sa mahal nga Birhen Maria sa iyang gipakitaan nga mga bata o kanatong tanan sa nga mga anak sa Dios, pag-ampo. We pray. So mao na nga magkugi kita sa pag-ampo. Unya sa atong pag-ampo, we do not only pray for our needs, but we pray for others. We pray for those who are in need. We pray for our political leaders that they will become faithful to their promises, their oath-taking, they will promise to fulfill their duties. We pray for them nga sila mamahimong isog sa pagtuman sa ilang katungdanan. Kay kung adunay daghan mag-ampo, naman po daghang kalisod, pero power of prayer prevails. Magpabilin og mudaog, mubuntog sa mga kalisdanan sa pagpangalagad diha sa panggamhanan. So ang mahal nga Birhen Maria nagtudlo kanato sa pag-ampo, busa dili kita magtapulan, no? Dili kita magtinapulan sa pag-ampo. Pagkatapos ang mahal nga Birhen Maria nagsugo sa mga bata og ipaampo sila rosaryo, mao puti nga mag-ampo putag rosaryo. Unya gidugang sa mahal nga Birhen Maria ang pag-ingon, pag-ampo kamo aron walay maimpyerno. Kay mingon pa siya, natin kanta sa Flores de Mayo, ginakanta nato na sa 13 sa Mayo, o namin na
May ang kingon nga, ang Birhen Maria nagtugan kanato nganuman nga daghay maimpyerno nganuman kay walay pagampo. Daghay maimpyerno kay way pagampo. Mao na karon nga daghay gipangyawaan kay way pagampo. Ngano di ay? Kung mawa ang pagampo sa atong kinabuhi, wala na tay kanabang panalipod. Kay kana manggod kanang pagampo is our protection. We are always connected to the source of power, God. Unya, kung magampo ta, always active ang atong connection. Kung di na ta magampo, wala atong connection, dead. Walay signal. Okay, walay signal, sayon ra kaayo nga moduol kanato ang demonyo. Sungugon tas demonyo, unya kay maglagot man ta, ang kanunay nitong tawgon sa kada adlaw, ang ngalan sa sayawa. Mao na kinsa mang balay nga dili sudlan og yawa kung kanunay nimo gitawag ang yawa. Ikaw tawgon ka sa imong nanay, magunsa man ka, mutubag jud ka, muduol ka kay gitawag man ka sa imong nanay. Unya kung kada adlaw natutawgon ang yawa, di mo duol sa ato ang yawa. O sa atong balay kada adlaw mo na atong mantra, tawgon ang yawa, ay ang yawa musulod sa atong balay, musa di mo matingala karong panahon nga daghang balay nga gipossess og evil spirits. Daghang mga tao nga gisudlan. Nganuman, every day we call on the enemy of the Lord. Unsay makapapahawa sa enemy, unsay makapalayas nila, pray the Holy Rosary. Ang yawa, malisang kung musangpit kita sa ngalan sa Ginoo, musangpit kita sa ngalan ni Mama Mary, malisang siya. Nganuman, kay ang Mama Mary, si Mama Mary, gitamakan niya ang ulo sa yawa. Gibuntog niya ang gahom sa dautan by the power of Jesus nga anaa sa iyang sabakan. By the power of Jesus, the Son incarnate, Mary defeated the power of the devil. Mao nga kumusangpit ta kang Mama Mary, mukaratil og dagan ang jawa kay maulaw siya sa mahal nga birhen nga nagibuntog siya sa usa ka babae. So take note ha, ang babae dunay power. She is empowered by God. Now, balikan na to atong gospel. Ang atong gospel nga gipaminaw karon sa piyesta sa Fatima, mao kining si Maria nagbarog sa tiilan sa krus ni Jesus. Anaa siya diha. Unya, dito sa krus, samtang nagbitay si Jesus, mingon siya kang Mama Mary, babay, ania ang imong anak. Og miingon siya ngadto sa anak, sa iktinunan, ania ang imong inahan. So atong tan-awon nga diha sa krus ni Jesus, samtang nagbitay ang Ginoo sa krus, tupad sa iyang krus mao ang inahan. Og karon miingon si Jesus, babay, ania ang imong anak. Buti ipasabot nga on that very moment, He empowered Mary to become our mother. He empowered Mary to become our mother, a mother like that she is a mother to Jesus. So, gihatag kita ni Jesus ngadto kang Maria, og si Maria gi-empower niya to become our mother. Og kana nga empowerment, Mary is always obedient. O sabi to word ni Mary, let it be done unto me according to thy word. Mingon si Jesus, ania ang imong anak. And the same response comes from Mary. Ito nga, let it be done unto me according to thy word. Mao nga kitang tanan, kita nahimugso nga mga anak ni Maria at the moment that Jesus died in the cross. So take note nga, kitang tanan, gipahimugso nga anak ni Maria sa dihang namatay si Jesus sa krus. Kay that time, before He died, He entrusted us to Mary. He empowers Mary to be our mother. Busa sangpit kita sa inahan. Una, ingon siya sa apostol nga, ania ang imong inahan. By that time, Jesus gave birth to a relationship between Mary and the disciple. What kind of relationship?
mother and son relationship. Now, all the baptized are entrusted to Mary, and we are the sons and daughters of Mary. Therefore, between us and Mary, there is a so-called mother-son, mother-daughter relationship. Muna nga sa ato sa mga Katoliko, the name of Mary is so dear to us that we call on our mother every now and then. Every day we pray the Hail Mary. That is calling our mother. So it happens in the cross. Mary was empowered to be our mother, and we are all born to be the sons and daughters of Mary. Now, and Mary stood beside Jesus, beside the cross of Jesus, until Jesus died. Wa biyai sa inahan. Now karon atong tan-aw nga ang mahal nga birhen di gyud na mobiya nato. Mao na nga sa atong debosyon sa mahal nga inahan, magkalisod na ganita, sangpit kanta sa atong inahan birhen sa regla. So sa ato po siguro nga an analogy in the political aspect, ang atong mayor karon babae. Ang atong congressman lalaki, sige, ang atong congress representative lalaki. Karon tan-aw nato nga by voting, we empower them to become our officials in the city and our official representative of the Lone District of Lapu-Lapu. By casting our votes, we empower them. And we, as electorate, we are empowered by God. So we are empowered by God to choose, and we cast our votes for them. We give our votes, we give our power, we give our authority to them and put them on their shoulders and made them our servants, made them our political servants. They are called public servants because they will serve the people of God. And the challenge is to be like Mary. Do not go away. Stand with your people, stand especially those who are in need, the poor, those living in the slum areas, the sick, the women, the children, the abandoned old people, the abandoned children, and other people in the society in Lapu-Lapu that needs your help. Stand with them like Mary. So God also provides you the strength and also provides you the necessary help in order to fulfill your sacred duty to the public. Because He has chosen you, God also will sustain you. So do not be afraid. There are a lot of challenges in political realm. But do not be afraid, because this God who has chosen you is also the same God who will sustain you as you minister to your people in Lapu-Lapu City. Then kato tan-aw sa Santos nga ebanghelyo usab karon, mamalandong kita nga human ato paglitok ni Jesus nga ani ang imong anak, ani ang imong inahan, unsay nahitabo gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. So buti pasabot nga there was a union na may mo sila nga naging kaisa. Naging kaisa ni Maria si Juan, naging kaisa ni Juan si Maria. So living together in one home. And Lapu-Lapu City is one home. Merong isa lang ang nanay, ang ating mayor. Isa lang ang nanay, like Mary, there's only one spiritual mother, si Mary. Unya siya og ang iyang anak nga si Juan karon nipuyo sa usalamang kabalay. Nindot po na kayong pamalandungan nga with our mayor sa atong lungsod sa siyudad sa Lapu-Lapu, then living together as one family. Sa ato pang language sa simbahan, synodality. Synodal work, we walk together nga as much as possible we do our best nga wala untay mabiyaan. O na gani magpabiya na dili mo uban, dili biyaan, balikan ra. No, pwede labyan, dili biyaan. Kaya na may usahay nga di gid mo kuyog nato, pero ayon ta walay biyaan kay synodality. Pwede ra labyan, balikan ra pagkahuman, no? Kaning anak bitaw kay di man pud ta makakuan nga the whole everybody is kanang kuan bitaw homogeneous ang atong thinking. But it is something good to reflect that like Mary, the son
and Mary, the children and Mary, nagkahiusa sa usa ka balay. So nindot po na nga atong damgo sa Lapu-Lapu nga kitang tanan magkahiusa sa pagdumala diha sa atong mga bag-ong set of political officials. Dili man sila perfect pero basin og doon na sila nindot nga plano para sa ato. Unya kung nindot gani, nindot pod nga atong suportaran. Nindot baya kay aron nga magkahiusa after the election. O sige, wala na itong mga kuan. We set aside our political differences, but we look forward ngadto sa kahiusa sa Lapu-Lapu, ngadto sa kahiusa sa pag-alagad sa usa lamang kakatawhan. Same people ang gialagaran sa mga nagkalain-laing political parties, same people pod ang gialagaran sa gobyerno o sa simbahan. No, there are sometimes nga we cannot agree together, but let us always find ways nga we can work together in some aspects. So mao na nga nindot kaayo nga karon no ang babae mo po atong gospel karon, babae mo po atong mayor. Unya kung babae dunay pagbati para sa mga anak. Unya ang atong congressman pod doon na po say kasinatian kay nahimo man siyang amahan dinhi, so ipaglalaban niya tayo doon sa national level. Hindi lang sa local level, so ang iyang function karon is on the national level. Ipaglalaban ang city of Lapu-Lapu in the national level. So, dako nga mga challenges, dako nga mga katungdanan, apan mahimong gaan tungod sa grasya sa Dios. O mahimo silang kusgan tungod kay daghang mga upunganon nga magpray. Matud pa sa Roma Kapitulo 13, versikulo 1 ngadto sa 7, the political leaders are also chosen by God to serve His people according to the mind of God, according to His plan. So they are chosen by God to facilitate the realization of God's plan for the people of Lapu-Lapu. Manindugit ang tanan og ato karong ipadangat ang atong mga pangaliya.